Bakit ka nandito? Malapit na ang pagsusulit mo. Wala na akong gawa para sa'yo, kundi bumili ng gamot para alaksin ang iyong katawan. Saan mo nakuha ang pera para sa mamahaling gamot na yan? Exwe, benta ka na naman ang dugo mo. Okay lang si ate. Kung hindi mo ako inaalagaan, matagal na akong namatay sa ulilaan. Tandaan mo, inaalagaan kita noon sa uwilaan at inaalagaan pa rin kita ngayon. Kahit kailan, hindi kita iiwan. Nandito lang ako sa likod mo. Ate, huwag kang magkalala. Lukaw na akong kasama ng pamilyang sihaw at sa pulong nila, magiging isungan dirigma na ako. Pag dumating ang panahon, papayag na silang tanggapin ka. CJ. Hindi wala ko sa'yo. Gregor. Walang kwenta. Nagpakita ka pa rin. Kuya, huwag mo akong sisihin. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Walang utang na loob. Malaki ang puso ng magdriba, pero nakukulangan pa rin sa love life. Kaya ko pa. Kulik! Kung ganoon, hayaan mo bilang iyong ampon. Wala kang kahit unting namamana sa kakayahan ng pamilyang siyaw. Mas mahusay pa si Wuji ang ampon. Nagtataka nga ako kung tunay kang anak ko. Ama, ina, si kuya ay matagal na namuhay sa ulilaan kaya mahina ang katawan niya. Bisihin. Kuya, pakipaglaro mo naman ako bilang iyong ampon. Huwag kang magkalala. Kaya ko ito. Tigilan mo na ang pagpilit. Sa loob ng 3 taon, pinagsikapan kong isil ang iyong lakas para ngayon ay gurugin kita. Siya Wuji, ano ba ginagawa mo? Tindan tayo, yung iyong lakas. Nagpulas ang panganib sa host. Nag-activate ang sistema ng Diyos ng timaan. Ibigay mo na sa akin ang iyong lakas. Ang habag ko ang pinakamataas na antas. 20% na ang pag-activate. Brats, pala na bonus kayahan. Ganta mo lang naman yan na rin. Antok siya ng kapatid. Sa tingin mo, maniniwala ba sila sa sinasabi ng isang walang penda? Sa siya tanong. Tiis ka, John Man. Noong squelch na tapos nawalan siya ng control. Wuji, bakit mo sinayang ang sarili mong pagsasanay para sa walang kwentang iyon? Wuji, pagulo ang iyong enerhiya, huwag kang gumalaw. Inay! Gorngay! Sinadya niya akong saktan! Inabusan niyo o tipo ang katapat sa iyo? Tuloy mong balaon mo, siya pa ang sisisihin mo. Anong klaseng tao ka pa? Hindi totoo iyon! Sinasabi ko, sinadya niya akong saktan. Walang hiya! Tumulong sa iyo si Wuji ng buong puso. Wala kang kahit koping utang ako! Tatay, still ko na ba alualukod? Hindi na sana natin siya pinasok sa bahay. Walang kwenta! Akala ko, pay ko sa pamilyang ito. Mararamdaman ko ang tunay na pagmamahal. Pero bakit? Walang gustong maniwala sa akin. Social Rosolan, antas ng udao, 5. Ano ito? Ano ka pinagnig ko? Washing system. Akala ko naghalusina lang ako. Pero baka. Ito nga ang washing system. Anong silbi nito? Natukoy na nasugatan ang host. Mangyari itaas ang antas ng udao para gumaling. Yaman! Sabing na ibo na yung dapat na pag-isa. Sa ko ba nakikikaw sa mga partner na trabaho sa loob nila ko? Pero paano ko itataas ang aking gudao? Wala na akong kakayahan. Ang kasalukuyang yaman ay maaari i-convert sa tira, ano daw ang slash? Ay convert ba? Ba't po yung naman? Sa lakas, ibig sabihin. Sumira ko, walang tigil ang pagsasanay ko. Ay convert ba? Bahala na. Susubukan ko. I convert na. Kuya, okay ka na. Anak, ano ba ginagawa mo? Imposible, naging walang kwenta na siya. Pigil. Wuji! Walang kwenta! Ikaw na si Wael kung hindi si Wuji nagtulungan sa'yo. Ano ka sa at ganito pa ang ginawa mo? Kapatid mo ba naman siya? Wawa, so bakit ganyan kakalupi? Nanay! Ang sama-sama mo!
ginagawa niyo tama. Lahat ng ginagawa ko mali. Gusto ko lang maramdaman ang pagmamahal niyo. Pero walang tigil kayong tinatawag akong walang kwenta. Kung ganyan ang tingin niyo sa akin, na hindi ako crap dapat sa pamilyang siyaw. Di ka pamilyang siyaw. Mas mabuti pa umalis na ako. Lumipad na ba ang pakpak mo? Ha? Kami, nagbalik sa'yo. Tapos ngayon, nagbabata ka na sa amin. Inlakinig ako. Paano mo nasabi yan? Hindi mo ba alam kung anong buhay ang tiniis ko sa 3 taong iyon? Araw-araw parang alipin. Pinagkakataon-taon ninyo ako parang aso. Iba ang tinatawag ninyo pagpapalaki sa akin. Talaga kang walang utang na loob. Nakisalamuha sa mga basura. Natuto kang maging gaya nila. Pagnanakaw, sinungaling. Walang pinag-aralan. Yan sa kabineta. Mali ba ako doon? At paano? Parang gusto ka nila ang tinig ng tunay na pamilya. Kayo naman, sakit at kahiyan lang ang ibinigay ninyo sa akin. Pati na lang yung sasyaw ako sa rin. Bilang ang napatala po. Kung di ang sete, magnakapagaitan sa'yo. Ikaw sa... Xiao Qiang, kung hindi si Hu Jie ilihim na nagtuturo sa iyo bawat taon, nasa ganito ka ba ngayon? Ikaw mismo ang may sala, tapos siya pa ang inaakusahan mo ngayon. Tatay, ang taong ganyan, kasama-kasama, huwag na natin kailangan. Kung gusto niyang umalis, hayaan na natin siya. Mahal ko ba siya tingin? Hayaan na kayo siya sa niya kalaan. Kapag ko yung siyaw, talisiw. At sa aming pagkain ka lumaki. Kakarating mo lang sa unang antas, tapos gusto mo nang kumalikod sa pamilya? Kaiksan siya. Wala kang halaga. Ang pagkain ng pamilyang Xiao. Ni isang subo hindi ko natikman. Gumyo siya. Iniwan ko na dito. Mula ngayon, Wala na akong kinalaman sa pamilyang Xiao. Mula nang umalis ka, minilinisan ko ang kwartong ito tuwing linggo. Dito tayo lumaki, marami tayong alaala dito. Xiao Qiang, anong nangyari? Bakit ka biglang bumalik? Akala ko pag nahanap ko na ang pamilya ko, magiging mas masaya ang buhay ko. Pero isa man pala ang lahat ng lun. Ikaw ang nag-alaga sa akin kaya nabuhay ako. Ikaw ang tunay kong pamilya. Huwag kang mag-alala. Nandito ako, hindi na kita pababayaan. Mula ngayon, ako na ang mag-iingat sa'yo. Naabot ko na ang unang antas ng Wushai. Totoo, Ibig sabihin, pwede kang sumali sa entrance exam ng Universidad sa Kapisera. hindi lang ako kasama mo rin. Sabay tayong pumunta doon. Biro mo ba? Wala akong talento sa bukso. Hindi ako magiging kushi kailanman. Lagi niya ang sinasabi, marami kang matuto pero mahal mag-ensayo ng galing. Maliban sa ilang natural na henyo, ilang Wushai ba talaga ang may likas na talento? Gamot at suplemento lang ang dahilan ng kanilang lakas. Kaya nila, kaya mo rin. Pero, wala tayong pera o kahit anong puhunan. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Bilang isang Wushai sa unang antas, makakahingi tayo ng Huichandan. Mukhang may plano ka na. Ano ang nasa isip mo? Ate, mayroon akong receipt ng Huichandan. 10 beses na mas epektibo ito kaysa sa mga gamot ngayon sa merkado. Ano? 10 beses? Hindi lang iyon, makakapagpalakas din ito ng ugat at buto ng mga ushi na nasa ilalim ng ikalawang antas para mas madaling sumulong. Yayaman na tayo nito. Problema lang, wala pa akong pambili ng mga materyales. Heto, kuhin mo ito. Iyan ang ipon ko para sa aking kasal. Sigurado ka bang magagawa mo ang Huichandan? Mga malalaking kumpanya ang gumagawa ng mga gamot ngayon gamit ang profesional na kagamitan. Magagawa ba natin gamitin ang pressure cooker na ito? Ate Xue, magtiwala ka sa akin. Magagawa ko ito. Sige, magpina ka lang. Upang masaktan. Tama ang lahat ng hakbang. Dapat tagumpay na ito. Nagawa na! Sujay, subukan mo na. Nararamdaman ko na ang lakas sa loob ko. Sa gamot nito, siguradong maabot ko ang pinakamataas na andas. Ang ilan sa mga ito ay kailangan nating ibenta muna. Wala kasi tayong pera. Kailangan nating palagyan ang pera. Kung walang tigil tayong kumita, walang tigil din tayong makakapag-angat. CJ, Ate, si Xiao Qiang na basura na iyon, simkara si Hu Jie tapos tumakas pa. Di ba na araw hindi bumabalik sa bahay? Kapag nakita ko si Hu Jie na sugatan, naasar talaga ako. Dapat binugbog ko siya ng gusto. 5 na araw na nawala si Xiao Qiang. Ye, tingnan mo ang family account ni Xiao Qiang. Saan siya huling naggastos? Wala siyang family account. Eh, may baon naman siguro siya, di ba? Tingnan mo ang kanyang bank account. General Manager, wala rin pong baon siyang Master Xiao Qiang. Zero ang balance ng kanyang bank account. Hindi pwede yan. Si Xiao Hu Jie ay may 10,000 baon bawat buwan. Paano walang pera si Xiao Qiang? Sabi ng chairman, huwag sanang masanay sa pagsasayang ng pera. Kaya
kaya pinigilan niya ang approval. At yun, niya. 3 taon? Ibig mo bang sabihin, 3 taon mo lang kinuha si Xiaopiang sa pamilya, kahit 1 piso? Wang Ma, ano riyang hawak mo? Sabi ng madam, dahil hindi na babalik si Xiaoqiang, itapon na ang mga gamit niya. Damit ni Xiaoqiang yan. Ito na lang ang natira sa kanya. Tingnan mo tong mga damit na to, parang basahan na. 3 taon, wala siyang biniling damit para sa bata. Nang bumalik si Xiaoqiang, suot-suot niya pa rin to. Gusto ko sana siyang tulungang maglaba. Bastos na yon. Bakit ganoon kalupit ang ginawa niya? Nakapali na kami sa... Sigurado ako. Sa tingin gusto, sirain ang pagkasulit ni Uji. Nay, huwag mo siyang sisihin. Bagong breakthrough lang niya, hindi pa niya makontrol ang kanyang lakas. Utilostram, nagmamagaling na agad. Pag makita ang kapangyarihan niya, maaari na siyang mangiuso sa akin. Xiao King, nakakita ka na ng gamot? Kahit na hindi kaya ng ordinaryong gamot kay Wuji. Kailangan ko pang humanap ng paraan. Nakakita ko ng espesyal na gamot sa Gishay, ang Huichondan. 10 beses na mas makapangyarihan kaysa sa karaniwan, baka makatulong kay Wuji. Halina, tingnan natin. Kahit na 5 araw na hindi umuwi si Xiaoqiang. Hanapin natin siya. Para saan pa hanapin? Sinaktan niya si Wuji. Pinagalitan lang namin. Nang kaunti, tumakas na agad. Anak siya. Ang mabalik na siya. Nasa bus. Ano yun? Hanapin ninyo. Xiao King! Ipaparuhin ko siya para humingi ng tawag kay Uji. Xiao. Hindi nakatagalan ang maliit na sugat na ito. Dali na! Bilisan mo! Kailangan nating makuha ang Huichondan bago matapos ang palengke. Siyandan, halina at tingnan ninyo. Yang Gao. Nasaan ang gamot? Xiaoqiang. Xiaoqiang, ang galing mo talaga. 2 araw ba lang, kumita na tayo ng higit 200,000. Ate, pagkatapos nitong 2 piraso, magsasalo-salo na tayo. CJ! Kaya na sa be so proud of sa Klokantas. 1 milyong halaga pa ng gamot at sapat na. Anong ginagawa mo dito, talunan? Iknas rin yung minobay. Kung sa babae, dami ang makao. Wala kayong pakialam kung ano ang ginagawa ko dito. Xiaoqiang, hinahanap kita ng ilang araw na. Umuwi ka kasama ang ate. Ngayon ko lang nalaman kung lahat ng pinagdaan mo. Masakit na masakit ako para sa iyo, pero sigurado may pagkakamali sa lahat ng ito, hindi ba? Umuwi ka na kasama ate, pag-usap tayo maayos na pamilya at ayusin ang lahat ng pagkakamali. Pagkakamali. Sa lahat ng mga nawalang bagay at problemang nangyari sa bahay sa loob ng ilang taon, ako palagi ang pinagbibintangan. Mas pala ko pa rin si Uji. Tawagin pa niya itong pagkakamali. Ano ba yung nagsasabi mo? Kailan pa niya sinaktan si Buji? Walang buhay kang mas apanpanan. Tuwi-tuwi kang pakamay. Iba, di ba yun yung nagbuhay sa'yo? Ano ngayon, hindi pa yung kayo naniniwala sa sinasabi ko. Pero tama lang iyon, hindi kayo maniniwala sa salita ng isang talunan. Sa totoo lang, dapat pa nga ako magpasalamat sa inyo. Pinasalo ninyo ako mula sa ampo na tahanan at binigyan ninyo ako ng bubong ng mapapagsalungan. Nandito akong papas 3 taon. Sapat na ba? Ganito ka lang kakaunti ang pera at halawin pa ito sa iba. Inaalipusta mo ba kami? Hindi sapat, no! Usap, bumay ka at lahin kung talaga ang pagtuwid kay sa akin. Sweet Chai, tayo na. CJ, Ang Huichondan na ito, kukuhanin ko. Bukuhan namin walang hawak. May kiwang pasalamat sa sasakyan. Sasakyan ito ng Shengshi Group. Ang nakasakay sa loob, hindi ba si Dong Zongxi? Ang chairman ng Shengshi Group, ang pinakamayamang tao sa Jiangxing. Sinabi nga Huichondan daw yon. Hindi ka pa nagbabayad. naulol ka ba? Xiaoqiang, totoo bang Huichondan ang binibenta mo? Yung Huichondan na 10 beses na mas epektibo kaysa sa ordinaryong gamot. Ate, imposible naman iyon. Ito walang kwenta. Paano magkakaroon ng Huichondan? Nakita lang niya na napakapopular ng Huichondan sa palengke. Kaya nandito siya para mandaya. Biginday, uwan siya ang niya. Opo! Papatayin tayo ng batang ito, pamilyang Xiao. Walang kwenta ka! Hindi pa daw ganit. Kung nasaktan mo siya, kahit ang buong pamilyang Xiao ay hindi makakatulong sa'yo. Anak, salamat sa Huichondan mo. Naligtas mo ang buhay ng aking anak. Narito ang 1 milyong piso. Hindi ko alam kung sapat ito para sa iyo. Foot. Ilang 10 ko bawat isa, hindi na kailangan ng marami. Interesante kang bata. Mukhang may problema ka. Kailangan mo ba ng tulong? Dong Zongxi, huwag kayong magkamali ng akala. Ito ang aming kapatid, sunduin lang namin siya pa uwi. Namatay na ang aking mamahal sa buhay 18 taon na ang nakakaraan. Siya ang tunay kong pamilya. Xiaoqiang, dahil sa Huichondan, patatawarin ka namin. Talagang walang hiya ka. Paano mo masasabi ang ganyan? Sabihan mo lang ito ka nagamot sa Gangsheng ay sa pamilya namin Xiao.
Ginawa mo ang Huichindan para mapansin ka ng tatay, nanay at ate, hindi ba? Ayan, sinusuportahan ka na namin ngayon. Hindi ko kailangan ang suporta ng pamilyang Xiao. Mas magiging mabuti ang buhay ko kung lalayo sa inyo. Kung ko naman sa Spilkulturas. Dong Suangshi, 1,000,000 piso. Ibinibenta ko sa inyo ang resipe. Totoo ba? Ang halaga ng resiping iyan ay higit pa riyan. Basta mawala ng pag-asa ang pamilyang Xiao, okay na. Nasusalita lang, Lodas. Tingnan mo ito, hulang-utang na loob, palam na. Hindi na kami pinapansin. CJ, ayaw mong umuwi, ibigay mo sa akin ang Huichindan. Ikaw ang sumugat kay Uji, dapat ang mabayad ng dieta sa kanya. Ang Huichindan na ito, ibigay ko pa sa aso bago ko ibigay kay Xiao Uji. Ito, Pamilya tayo. Ibenta mo na lang sa amin ang isa. Okay ba? Ibibenta ko sa sino mga gustong bumili. Mga Xiao, Huwag nang mangarap pa. tayo na. Tibyo, walang makakaalis sa inyo ngayon. Bakit mo ako tinabangan? Hindi ba nakakasunuan natin? Napoprotektahan kita. Hintayin mo ako. Xiao Ningshuang. Pinakialaman mo pa ang aking pamilya. Dahil sa isang babae, naglakas loob kang suntukin ako. Sige, ipapakita ko sa iyo kung sino talaga ang pamilya. Hinto na, kapatid! Ate, huwag mo akong pigilan. Ngayon, parurusahan kita para sa aming mga magulang. Para maramdaman mo rin ang kirot na naramdaman ni Xiao Uji. Ang kirod. Ang sugat na natanggap ni Xiao Uji. Ikukumpara mo ba iyon sa kirot ko? Walang utang na loob. Ikaw ang may kasalanan. Sinugatan mo si Wuji. Tapos tumakas ka pa ngayon. Ano pang ginawa ng pamilya Xiao na masama sa'yo? Pumunta at humakot. Maawa na kayo. Huwag saktan si Xiao Qiang. Sujai, huwag kang makiusap sa kanila. Ano bang ginawa ng pamilya Xiao na masama sa akin? Xiao Ningshuang, Ups, tapat sa matapat sa kanila. Kung hindi sa pamilya Xiao, matagal ka ng patay. Lumuhod ka! Xiao Qiang, tumigil ka na. Humingi ka na ng tawad. Samahan mo na kami umuwi, please. Ni Shuang, siya ang kulay mong kapatid. Saan ko to ang naging tara sa'yo, kaya ba? Ayos ba? Sujai, huwag kang lumuhod. Ningshuang, Sino iyo, ate? Layuan mo ako! Xiao Ningshuang! Haharapin kita! Haharapin mo ako. Ikaw ba? Babasagin ko ang mga binti mo ngayon. Gantaw lang itatangap na. Si Sujai ang tunay kong pamilya. Kurang hanak to laban. Puno sa kayamanan, tumpo. Basta kipaplong. Pamilya Xiao. Huwag mo mga sabihin ako kailan. Siya. Nakapabla po siya sa pangalawang antas. Jin Shaigong! Ah, isa ka palang anak ng pamilya Xiao. Kahit magkapamilya, kailangan pa rin malaman kung sino ang tama at sino ang mali. Gusto ba ninyong manakaw sa mahina at sa kakaunti? Tama po kayo, Dozoshi. Pamilya ko, Santin. Hindi ko inakala na makakaabot siya sa ikalawang antas ng ganoong kabilis. Ganoon pala kagaling, tapos tinatawag pa namin siyang walang silbi. Gusto ninyo itong Huichindan? Ito na, kunin ninyo! Ikaw, sinabi ko na. Ibibili pa nga ng pagkain ng aso, hindi ko ibibigay sa inyo. Tara na. Xiao Qiang! Ang dalit ni Xiao Qiang sa pamilyang ito. Hindi lang isang araw o 2 araw na naipon. Ano pa talaga ang nangyari sa loob ng 3 taon? Oo nga, si Xiao Qiang ang walang silbi ay nakaabot na sa ikalawang antas sa loob ng 7 taon. Parang na siyang nagastos na resources na pamilya, di ba? Kalos ko sa inyo, ikaw bilingi. Xiao Qiang, wala ni sinuspersa ng pamilya ang ginari sa loob ng 7 taon. Ano? Ay, nagsibe. Ang mga gamot at teknik na ginagamit ng mga mandirigma ay malaking gastos talaga. Para maabot ni Huji ang unang antas, ilang milyon na ang nagastos ng pamilya. Si Qiao, paano naman walang epekto? Aributan mo na ba, ikaw ang binibini? Nang gumalik si Xiao Qiang, mahina ang katawan niya at hindi makapag-ensayo. Sinabi na kamunhog ng Xiao ng mga resources. Pero naghanap naman ako ng magagamot para sa kanya, hindi ba? Unang binibini. Naghanap nga, nabigyan niya ng gamot, pero sinabi ng madam na masyadong malakas ang amoy nito.
Sabi ni Wuji, nasusuka siya sa amoy ng gamot na yun. Baka maabala pa ang ensayo niya. Paano nangyari iyon? Kaya pala galit siya sa atin. Ate, huwag kang maghamang dahilan para sa basura yun. Kung hindi namin siya pinaulit, makagala siyang namatay sa gutom sa labas. Kahit walang gamot, ang ganda ng pagkain namin dito. Sa loob ng 3 taon, sana lumaki na siya ng maayos. Ikalawang binibini, si Xiao Qiang ay hindi kumain kahit minsan sa bahay. Hindi ka naliligo, ano? Ang baho-baho mo. Huwag ka nang sumama sa amin sa hapagkainan. Kaya ayaw niyang aminin na siya ay isang Xiao. Sa loob ng 10 taon. Tinrato ba natin siya bilang pamilya? Ate, patawad. Kasalanan ko lahat ito dahil sa akin nagkabit ka ng ganyan. Huwag kang magsisi. Manipalasik mong kantas. Isn't ka mapamagyan. Ang siswidan. Pero kung umabasik mong kantas, lalaplas ka. 100 milyon. Tiyakin pong ang gamot na ito Ay magbibigay ng pinakamataas na benepisyo. Huwag kang mag-alala, ate. Wala ngayon. Wala nang sinumang makakasakit sa iyo. Ito ang siswidan. Kayang palakasin ang kakayahan ng isang mandirigma. Kung ininom bago mag-30 taong gulang, maaaring umakyat ng 1 hanggang 2 antas. Pero mahal ang mga sangkap at napakahirap gawin. Iisa lang ang nagawa ko ngayon. Thinker, maraming taon ka nang may gintong kakayahan pero 3rd grade ka pa rin. Subukan mo ito. Totoo pala. Takas na ng kakayahan. Si Yao Qiang, ano ang gusto mong kasunduan? Ibibigay ko sa inyo ang resipe at paraan ng paggawa. Hatiin natin 50% ang kita at dagdag na isang on level na technique. Hindi mo naiintindihan ang tunay na halaga ng gamot na ito. Dimabuhi ang porsyento. Laki ka naman na iimba sa akin. Hindi pwede. Pero, Sa'yo 80%, sa akin 20. Titiyakin ko na maaabot ang pinakamataas na halaga ng gamot na ito. At para sa technique, ibibigay ko sa iyo ang D-level na Long Xianggong, mana sa aming pamilya. maraming salamat, Dong Zongshi. Halika. Kainin mo ito. Kate, naka-breathrough na ako sa first grade. Suan King, ito ang Huichandan, ang pangaling gamot sa sugat. Sino ang dakilang doktor na nakaimbento nito? Kung makakasama natin siya, tiyak na mas unlad pa ang pamilyang Xiao. Itay, si Xiao Qiang ang gumawa ng gamot na iyon. Malaki ang ginastos ko para makabili ng isa sa black market. Hayop na batang iyon! May ganyang magandang resipe pala siya. Bakit hindi niya sinabi sa amin? Atay, ikaw naman, palagi mo siya sisi. Isipin mo, sa loob ng 3 taon, nagmalasakit ba kayo sa kanya? Walang pinag-aralan ng hayop na iyon, pero kinakain pa namin siya. Pag sinabot ang loob niya sa akin, hindi pa siya nasisiyahan, walang pasasalamat, sinaktan pa si Guji. Kinapang magdaway. Akala ko wala siyang kakayahan, walang hilig sa pagsasanay. Pero nauna pa siya sa akin na sumulong. At may ganyang kahanga-hangang recipe pa siya. Papabayaan ko ba iyon? Magbabayad siya! Xiao Qiang, kung hindi sa iyo, imposible akong maabot ang unang antas. Sigura pala iyan. Kaya kitang dalhin namin ikaw kantas, nagpituwala ako. Totoo, ikaw antas. Hindi ko iyon inakala kahit kailan. Hoy, Ineng, huwag kang mabuto sa matamis na salita ng lalaki. Hindi biro ang 3 antas. Ako na lang, ikaw lang ang kailangan ko. Ako ikalawa na. Supladong bata! Natangin niyo! Tignaas niya! Kahit bulaklak, kahit bato, pwede nang gamitin para saktan ka. Ikaw pala ikalawang antas din. Hindi ako naniniwala sa koinsidensyang ganyan. Magsalita ka! Sino ang nagpadala sa iyo? Paano naging ganito kalakas ang hayop na iyon? Isang tikim lang, natalo na nga ang ikalawang antas na mandirigma. Xiao Wuji. Anong ginagawa mo? Bumaba ka na! Kuya, ang swerte naman, nandito ka rin pala. Tigil mo na at kukulwali. At huwag ka na mag-sneak ng kahit ano kung makita kita uli. Hindi na basta bali ng binti lang ang magiging problema mo.
Uji, sabi mo dumaan ka lang sa tabi niya sa kotse, pero hinina ka niya pababa at binubog ka. Ate, totoo talaga iyon. Sinabi pa niya na bawat beses na makita niya ako, bubuguhin niya ako. Ano? Ito ba ng mukha ng taong iyon? Sobra na iyan. Hindi pwede yan. Haharapin ko siya. Teka muna, inay, alamin muna natin ang buong sitwasyon. Inay ba? Kakagaling lang ni Huji. Binugbog na naman siya. Nagkaito, nang ganito. Paris na ako sana noon, tapos natin pa siya guys sa ating upang niya. Puno siya lang sa panulo. Dapat ikulong na ang basura na iyon. Para matuto. Inay, nakita ko siya na nag-aaway sa grupo ng mga barkada niya sa kalsada. Nag-alala ako kaya tumigil ako para manood ng sandali, pero... Paano kung kasama na siya ng mga ganoon? Uji! Huwag yun! Kung gagawin niya iyon, hiya sa pamilyang Xiao yan at huwag akong sisisihin kung aksyonan ko siya. Tatay, si Xiao Qiang hindi ganyang tao na makikialam sa mga kriminal. Kahit si Dong Zongxi mismo humahanga sa kanya. Ang ibig mong sabihin ay si Dong Mingyu, ang chairman ng Shengxi Group. Hanggang nalagyan ang kanya. Tuminikas si Xiao Qiang ang niya at ibinantay sa kanya ang isang respi ng tubo. Tatay, talagang kaunti lang ang alam natin tungkol kay Xiao Qiang. Sa lahat ng taon na nandito siya sa bahay, tunay ba kayong nagmalasakit sa kanya? Isang hampas lupang walang pinag-aralan. Hindi ba sapat na tinanggap natin siya dito? Pinakain natin, tinamita natin. Yung kitang kaon pa umas buhay. Hindi pa ba sapat iyon? Nanay, ipinasuri ko na kay asistante at sa loob ng 3 taon, ni isang sentimo, hindi siya kumuha sa pamilya. Lahat ng gastos niya galing sa sarili niyang pagtatrabaho. Mahal. Asanaryo, Tatay, nanay. Grabe ang pagbabago ng kuya mula nang umalis siya. Hindi lang bilis ng pag-unlad niya, gumagastos pa siya ng husto. Sa simpleng trabaho lang, saan siya nakakakuha ng ganyang laking pera? Tama ka ate. Sa tingin ko ninakaw niya ang mga gamit sa bahay tapos ipinagbili. Saan pa siya kukuha ng pera para mag-practice? Bunso, masyadong malalim ang sama ng loob mo sa kanya. Sa nakita ko sa ugali niya kay Dong Zongxi, hindi siya mukhang taong magnanakaw. Aalamin ko ang katotohanan. Binibini, ito ang tinitirhan niya ang Master Xiao Qiang sa nakalipas na 3 taon. Talagang masaya na masaya ako. Sa wakas, nakita ko na ang aking pamilya. Hindi ko inakala na magagaling silang lahat. 24 na taon pa lang ang aking ate. 4 na antas na siyang gushay at hawak pa niya ang daan-daang milyong assets ng Xiao She Group. Gusto kong maging katulad niya. Pero, lagi siyang abala. Lagi siyang abala at kulang pa sa tulong. Narinig ko na ang King Sinfu mula sa Qingxing Mountain ay nakakatulong sa pagod. Hindi ko inaasahan na napakataas pala ng bundok na iyon, 10,000 hagdan. Pero basta masaya ang aking ate, wala itong halaga sa akin. Ay, pagod na. Eh, naku, tasang. Ligakon! Ikaw na ang bahala. Sumuli mo siyang raan at siyang siyam! Hindi ko inafala na napakahalaga pala ng sisidan. Sa loob ng wala pang 2 buwan, umabot na ang aking lakas sa mahigit 800,000 puntos. 700,000 na nakakulat ko awag kay kumandas. Layo na sa likod ba akong kimarsan. Huwag mag-alala, magiging okay yan. Xiao Qiang! Ano bang kinalaman ko sa iyo? Wala akong panahon para sa walang kwenta bagay. Walang hiyang anak. Ilang buwan ka nang wala sa bahay, hindi ka pa ba nagsasawa? Xiao Dongsheng. Parang siya lang ang tinatawag mong anak dito, no? Ikaw ang minamahal ng pamilyang Xiao. Bakit ka tinatawag na walang hiyang anak? kapal moks. Ganyan ka ba makausap sa tatay mo? Walang respeto. Kahit walang respeto ako, mas mabuti pa rin ako kaysa sa pamilyang mapagunwari ninyo. Tay, nay, huwag makayong magsisi sa kuya. Galit siguro siya kasi tinulungan ko siya sa pagkasanay. Tapos nagkamali ako at lumala ang kanyang kalagayan. Kasalanan ko iyon, kulang pa ang aking kakayahan. Tingnan mo si Wuji, tapos tingnan mo ang sarili mo. Nagmiya baka may intaw, kita ko kay. Xiao Wuji, bilis mo na ako kumain pa. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa iyo? Bagyo ka na, gusto mo pang maghimagsi? Director Xiao, harap ng pagsusulit ito, gusto mo bang magrebelde? Pagkatapos ng exam, uwi ka at harapin ang iyong parusa. Abay, tigilan mo na si Xiao Qiang. Xiao Qiang, anong na namin ang lahat ng pinagdaanan mo? Kami ang mali. Uwi ka na sa amin, ha? Ang ako, alagaan ka namin ng ayos.
Kinalang pamilyang siya sa lipunan, paano ko yung magkakamali? Isang hamak lang ako na lumaki sa kahirapan. Sino ako para pumasok sa inyong tahanan? Huwag na kayong makialam sa akin. Tara na. Xiao Qiang, huwag kang matuwa agad. Bilang ko yung 43, Xiao Huji. Unang pagsubok, 1 kilometrong takbo. Uji! Handa! Grabe, ang bilis naman. Ang siguro, binasad niya ang pambansang record. Ang bilis na iyan, parang nasa ikalawang antas na siya. Si Qiang, ang dami kayang malakas kalaban sa pagsugo ko yung Ilmapas pa ang manawang antas na dirigma. Hindi tayo maratanggal, diba? Huwag mag-alala. Ang si Sweden ay nagpataas na ng iyong kakayahan. Siguradong madali mo itong makapalampas. Bilang walang siyang 43, Xiao Huji. Pagsubok sa lakas, 3,000 kilo. Grabe, nabali na niya ang record ulit. Mukhang siya ang magiging number 1 ngayong taon. Talagang maraming resources ang binuhos ng pamilya Xiao kay Xiao Uji. Wala pang 3 buwan, umabot ka siya sa pangalawang antas. Anda. Magaling. Yung Ferrari lang gusto mo, bibilhin ko para sa'yo. Napakahusay mo, anak. Pinagmamasig kita ng mama. Bakasyon tayo sa ibang bansa ngayong summer. Magpahinga-hinga tayo ng husto. Salamat, Mama. Si Uji ay pangalawang antas kit ng klase na ngayon. Mas malakas pa sa akin. Hindi siya tulad ng ibang tao. Mas magaling siya kaysa sa mga tagulan na nakatira sa mahirap na lugar. Pabintang balong, alam kong sila. Ang kasiyahin ng puso. Yes, sadaan. Ay, Xiao Qiang. Handa sa diya sa pagsubo. Xiao Qiang, kaya mo yan. Xiao Qiang, kung mapasa mo ang pagsubok, patatawarin na kita sa kabastusan mo. Huwag ka namang magpilitan. Baka masaktan ka na naman tulad ng dati. Itigilan ninyo ang pakitang tao ninyong mag-ama, nakakasuka. Narinig ko, parang itinapon na siya ng pamilya Xiao. Sabi na, dahil sa mahina kakayahan niya, pinaalis siya ng pamilya Xiao. Naglakas loob pa siyang sumali sa pagsubok ngayong taon. Puno na ng unang antas ngayong taon. Mukhang pampuno lang siya ng bilang. Wow! Ito ang tinatawag na Sonic Boom. Ano ba iyon kanina? Sonic Boom! Lumampas siya sa Sonic Boom! Nalampasan niya ang bilis ng tunog! Ang kasinukpan ko. Bagong record! Mukhang biging sentro ng buong bansa ang Giant Cheng ngayong taon. Si Xiao Qiang, posibleng nakaabot na sa 3 antas. Ano siya na di mas mabilis pa sa akin? Huwag nagot. Alam mo pabuti ang sarili ko. Nakaabot na nga ako sa gitna antas ng 2 rangko. Gago, kailan pa siya umabot sa 2 rangko? 2 buwan na ang nakalikas ng malampasan ni Xiao Qiang ang 2 ranggo. At ngayon, mas lumakas pa siya. It's something number 146, Xiao Qiang. Weight test, 4,500 kilograms. Gravy, ang dami palang halimaw sa batchmate po. Ano lang gawin namin? Talagang wala kaming magagawa. Ang galing ng tinapon ng pamilyang Xiao. Siguradong nagsisisi na sila ng husto. Xiao Qiang, kahanga-hanga ka talaga. Ikaw, umaasa sa Richardan para lumago ang lukas. Sino ba nakakaalam kung anong gamot ang ginamit mo ngayon? Makikita mo, babargan ka rin ang lahat ng iyon. Kung kuya lalabing umaasa sa gamot, kayong lahat sa inyo, pareho. Hay, maganda. Xiao Ning Shuang. Dapat kong has. Katapang ka pa yung kumilos. Xiao Qiang, tama ka. Nasa testing center tayo. Xiao Qiang, sa tingin ba? Mahalaga ba sa iyo ang pamilya ito? Wala ka pang respeto sa iyong pangalawang ate. Kuya, kung galit ka, ako ang kausapin mo. Bakit mo si Magdana laki, baka luwag hati. Xiao Ji, napakataas ng tingin mo sa sarili mo. Sinabi ko na sa iyo, hindi pa tayo tapos sa ating usapan. Kung si Xiao Ning Shuang ay mangangahas na saktan ang aking pamilya, lalabas na ang nasamang noo ko. Xiao Qiang, tayo ang tunay na magkadugo. Ayun, para sa estranyo, kahit ka pa sa akin. Sinabi mong magkadugo tayo, pero pinalo at sinigawan ninyo ako at gustong patayin pa ako. Ano ang tawag mo doon? Para sa akin, kayo ng pamilya Xiao ang mga estranyo. Grabe, talagang hindi magkasundo si Xiao Qiang at ang pamilya Xiao. Hindi ba sila pamilya? Sige na. Mukhang drama ng mayayamang pamilya ito. Hoy, Xiao Qiang. Xiao Piang, aminin ko, magaling ka rin. Namana mo ang talento ng pamilya Xiao. Pero kung wala kaming suporta, gaano ka ba kaya kalayo ang maaabot mo? Kung mo isip na yung makain kasi ikaw, undas, lak na pagkalas iba. Xiao Chairperson, huwag ka ng love. Vote nam Henmiya Xiao mo. Ano ka kayo? Wala kang pakialam doon, di ba? Ikaw. Wala kang kwenta, mapanloko at mandaraya ka. Itahiyan pa ng pamilya Xiao. Tama. Hindi ka pa nagsariwa ang kinuha sa pamilya. Siguradong nakok na alas namin tayo pag-ibig. Kaya, kan sa unadas, cheers ka watas. Napakadang resources ang kailangan ka doon. Sana nakuha na yun. Siguradong may masamang ginawa ka. Siguradong may ginawa kang masama. Ikaw! Sinapamugot na ako. Nasaan ang ebidensya? Wala kang patunay kung ka magkalak ng business. Ipapalimanda kita sa palalait. Ako! Mga examine, tapos na ang 2 round ng unang pagsubok. Ang mga tatawagan ko ng pangalan, maghanda na para sa qualification test. Numero 12, Jiangsu. Numero 2, Jiangsu, Swan level, middle grade. Swan level middle grade pala ako.
Ikaw pa na ang nakakaraan, hindi ko ikaw mapangarap. Swan level. Nasa top 3 grades ka na. Gaano ba talaga ako kagaling? Swan level lang naman iyon. Numero 83, si Huji. Swan level lang, nagmamalaki na agad. Tingnan ninyo, kayo namang mga mababang uri, ito ang tunay na qualification. Kalidad na tayo ni lower grade. Kalidad na Tianji. Di ka ba? Ilang taon na ang lumipas bago lumabas ang Tianji na kalidad sa Jiangcheng? Kung pamilyang Xiao ay pang-apat na antas na pamilya lang, pero ang Tianji na kalidad ay garantisado maabot ang Gushing na ikapitong antas. Ang pamilyang Xiao ay magiging ikapitong antas na pamilya na. Sakat mga bakit sa langit? Sa ganitong kalidad, lahat ng malalaking grupo ay magtatakbuhang lumapit. Xiao Qiang, huwag kang magmayabang dahil mas malakas ka ngayon kaysa kay Uji. Ang kanyang talento ay mas mataas pa sa'yo. Yun ang tunay na lakas ng isang marangal na pamilya. Xiao Qiang, may isang sila na ibiyameta kayo ng kamo. Hagni ko ay 10 milyon hawak iposibleng nakuha kay may Erka. Pero kayang itaas ng isang antas ang kalidad ng isang tao. Si Huji ay naabot ang antas na Tianji dahil sa siswidan na iyon. Kung handa kang humingi ng tawad sa amin, maaari kong subukang kumuha ng isang siswidan para sa'yo. Ang talento ng kuya ay mas magaling kaysa sa akin. Baka pag uminom siya ng si Sweden ay maabot pa niya ang upper grade ng Tianji. Pero wala siyang ganitong kahusay na talento tulad mo, diba? Sa tingin ko, kahit uminom siya ng siswidan, di lang ang maabot niya at iyon na ang maganda para sa kanya. Ang DJ na talento ay maganda na rin. Katumbas iyon ang talento ng isang ikalimang antas na Zongshi. Balang araw, ang pamilya Xiao ay magkakaroon ng dalawang bituin at hindi imposible na maging nangunang pamilya sa buong bansa. Narinig mo pa iyon? Nagmamalasakit pa rin sa iyo ang iyong tatay. Huwag mong sayangin ang pagkakataong ito. Hindi na kailangang abalahin pa ang direktor Xiao. Baka naman ibenta pa siya ng iba. Ako bibigyan kaya para sa ibang niya. Ikaw! 146, Xiao Qiang. Gusto kong makita kung ano talaga ang kakayahan niya. Una, gumawa siya ng Huichondan, tapos naabot niya ang malapit na ikatlong antas sa sarili niyang lakas. Ilang bagay pa ang hindi ko alam tungkol sa iyo. Ang galing ng hayop na ito, malapit na siya sa ikatlong antas. Siguradong pambihira ang kakayahan niya. Hindi pa sigurado, kasi ang antas na mas mababa sa ikatlo ay kaya maabot ng pera at resources. Xiao Qiang, kaya mo yan. Ano na nangyayari? Baka sira ang makina? Isang gaan at apat na pagkalim exam ni. Subukan mo ulit. Ano nang nangyayari? Bakit walang reaksyon ang makina? Wala ba talagang kakayahan si Xiao Qiang? Sabi ko na nga ba, paano siya magiging mas magaling pa kay Uche? Hindi man niya kayang ma-detect ng makina. Wala talaga siyang kakayahan. Ano nang nangyayari? Bakit hindi pinapalama? Kahit na pinakamataas na antas ng kakayahan, hindi dapat mangyari ito. Hindi ko pa naririnig ang ganito. Tester lang ito, bakit may alarma? Xiao Qiang, anong nangyayari? Baka, ang Gushan system ay natuklasan na. Tita, naghanap talaga ng ginto ang Shengshi Group. Inilabas muna ang Huichondan, tapos ngayon ay Siswidan na. Kung ganito ang takbo, ikaw na siguro ang magiging pinakamayamang tao sa buong bansa. Sa lakas ko ngayon, paano ko mahahawakan ang pagiging pinakamayaman? Pero ikaw, once you, iba ka. Wala ka pang 30 taon, 5th grade na ang kakayahan mo. Inumin mo pa itong si Sweden para maabot ang pinakamataas na antas. Ikaw ang kalasad ng Shengshi Group kaya makakarating tayo sa buong bansa. Salamat, tita. Magsisipag ako sa pagsasanay para maabot ang 7th grade. Huwag mo lang akong pasalamatan. Pasalamatan mo ang ginata na nagbigay ng resipe ng gamot. Kung hindi siya, wala na si Xiao ngayon. Pala, dapat nag-examine din siya ngayon. Kapag nakapasok siya sa paaralan dito sa Jiangcheng, ikaw na punong guro, alagaan mo siya. Ano? Ito paalarma ang testing center sa Jiangcheng. May examining ni Xiancheng Xingti. Xiancheng Shengti. 100 taon bago lumabas ang ganoong antas ng kakayahan. Dito sa Jiangcheng, may ganyang kahangahangang examining. Pumunta tayo sa testing center. Huwag mag-alala, nakasulat sa exam handbook na kapag nag-alarma ang aptitude tester, ipapahinto ang exam. Lahat manatili sa lugar. May darating na staff para ayusin ito. Bakit yan ito nangyari? Kung ihihinto ang exam, malaking bagay na ito. Hoy, ano ba talaga ginawa ni Xiao Qiang? Kasama pa kami sa kahihiyan niya. Baka makakancel pa ng scores namin dahil sa kanya. Hayop na yan! Alam ko na! Ang alarma! Nahuli siyang nandadaya. Tama! Walang lumabas sa instrument. Ibig sabihin wala kang kahit 1 level na aptitude. Pero sa speed at gravity test, nabasag mo ang record. Nabasag mo ang record? Talaga ba? Walang kwentang anak! Sinira mo mukha. Sinira mo ang mukha ng buong pamilyang Xiao. Impossible. Noong nag-test si Xiao Qiang, marapit na food rank ang kas niya. Hindi maabot ng simpleng padaraya ang ginoong antas. Malakas nga ang kuya, pero sobrang bilis na pag-unlad niya. Kahina-hinala, baka may natuklasan ang aptitude tester na hindi normal. Wala ng bar cultivation technique kung ano. Xiao Wuji! Pagkakonsultang kakuhan. Kuya, hypothesis lang yun. Huwag ka munang magalit. Sige na. Sige na!
Ikaw kasi. Niis ko kung bakit tama lang naapekto na sa'yo. Kung bakit pinagmasan ng mga sandrain mo sa loob ng imuan. Natin ni alam na langit mo. Dahil lang sa isang salita niya, natiyak mo na agad na dark arts ang pinagkaaralan ko. Si Xiao Dong Shezhang, hindi nagbabago ang iyong estilo. Xiao Zong, examination grounds ito. Bawal mabanti ko. Ayon sa batas ng Daxia, sino may dark arts ay maaaring patayin ng kahit sino. Patayin? Hoy! Tama! Dakpin ang rebeldeng iyon! Tatay! Hindi pa nanginawon ng sitwasyon. Bakit basta na lang kang nagpadakip? Ate, nakalatag na ang katotohanan. Palabas na! Si Xiao Qiang ay matalik na bisita ni Dong Zongxi. Kung dapin mo siya ng walang pagsisiyasat, paano mo ipapaliwanag kay Dong Zongxi? Ate, si Dong Zongxi ang pinapakapangyarihang tao sa Jiangsheng. Hindi siya napapalabas na kahit anong bagay. Kung tutulong tayo sa pagsisiyasat, magpapasalamat pa siya sa atin. Kung dadakpin ninyo ako ng walang pagsisiyasat, paano kayo makakahanap ng katotohanan? Alisin muna namin ang iyong dark arts, tapos ipapasok ka sa enforcement team para imbestigahan. Huwag kang mag-abala. Lahat sila ay third rank warriors. Ikaw ay second rank lang. Ngayon, sa harap ng lahat. Magandang salita, pero katotohanan, hindi ka talaga nagmamalasakit sa akin. Xiao Shicheng, huwag kang mangarap na magtagumpay. Lumabas ang antas ng martial arts sa third rank. Kaya pala, pag-upgrade ng technique. Ang Long Xiang Gong ay na-upgrade sa Heavenly Tire technique. Long Xiang Borgong. Hindi ba sinabi nilang nagsasanay si Xiao Qiang sa masamang galing? Pero yung King Long Faxiang, hindi mukhang masamang galing ah. Grabe si Xiao Qiang. King Long Faxiang, ikatlong antas na wushi ang lakas niya. Nag-breakthrough siya sa gitna ng laban. Impossible. Si Xiao Qiang kulang kahit anong kakayahan. Paano siya makakarating sa ikatong antas? Ito ay Long Xianggong, pinakamataas na antas ng degree na galing. Mas malakas pa sa aming Jin Shigong ng pamilya Xiao. Ibig sabihin, kahit ay ama, hindi naman kunin si Xiao Qiang. Ikaw na basura! Saan mo natutunang galing na iyon? Gusto mo siyang matin ang pamilya, no? Kahit ikatlong antas na si Xiao Qiang at mas malakas ang kanyang galing, ikaapat na antas pa rin ang ama. Xiao Qiang, mag-usap kayo ng ayos, huwag kang magpabigla. Sampeng siya. Basura talaga. Ano siya nagulat ng ganito kabilis? Hindi natin siya dapat hayaang magpatuloy. Narinig ko na abin sa mataas na antas ng Long Xiang Gong ay aning nakukulang ang King Long Faxiang. Pero tingnan ninyo, siyang nakukungintong dragon ang nasa likod niya. Hindi pa ito nasikita kailanman. Xianggong dito, Dragon. Hindi ito Long Xianggong. Anong galing ba ang iyong ginagamit? Saan mo nakuha yun? Wala kang pakialam. Kung mapapatunayan mong hindi masamang galing ang iyong ginagamit, anak ko ka pa rin, si Xiao Shicheng. Hindi ko kailangan ng iyong pagkilala. Hindi ko alam na rin kay Xiao. Xiao Shicheng, gusto mo bang gulahin ang aking lakas? Halika nga! Matigas ang ulo! Diyos ko, ganito kalakas ang isang simpleng suntok ng isang ikaapat na antas na mandirigma. Nakakatakot. Xiao Qiang, laban sa ang malakas. Sayang pa yun. Tapos sa tayo, tamang hindi makingaan siya. Baka sa ikatlong antas. Pero hadangan ang 30% ng aking lakas. Ikaapat na antas pala, ganyan lang. Ay tiyak na hindi. Ang Long Xiang Gong. Ang Long, lakas na depensa. Sabihin mo, anong galing talaga ang iyong pinutupad? Kuya, maggalit ka man, huwag mong ipagpalit ang iyong buhay. Kung magsanay ka ng masamang galing, ang iyong buhay mismo ang maubos. Xiao Wuji, na masamang galing ang aking tinutupad. CJ. Ipapakita ko sa lahat ngayon kung sino talaga ang nagsasanay ng masamang galing. Wala ko pang naloob na anak. Ano doon? Saktan si Wuji! Xiao Qiang! Natukoy ang nakamamatay na pag-atake. Na-activate ang ganap na depensa ng Long Xiang Borugong. 3 beses na natitira ang ganap na depensa. Gagamitin ba ang ganap na depensa? Tigil! Si Meng, ang imabaitang Gunmaster mula sa Jiangxing University, nandito na rin siya. Baka nalantan na pagsasanay ni Xiao Qiang sa kinababawal ng tuwi. Uhuli ba sa kanya si Dong Grandmaster? Anong gagawin natin ngayon? Baka madami pa ang pamilya nating Xiao. Inday! Ang hayop na iyon, papala na siyang tutla ko dahil sa ano ba ginawa natin ang tama, baka pangagantimpalaan patayin ni Dong Grandmaster. Hapos si Xiao Shicheng, gunahal ko, dugan ba sir? Xiao Shicheng, ang kapal ng mukha mo, nangahas kang gumawa ng gulo sa lugar ng pagsusulit. Dong Grandmaster, may dahilan po iyon. Sinusunod ko ang batas ng Daxia. Ang anak ko ay lumihi sa tamang landas at nag-aral ng ipinagbabawal na gawi. Pinarurusahan ko siya. Dong Grandmaster, masamang tao ang batang iyon. Matagal na namin siyang tinanggal sa pamilyang Xiao. Ang ginagawa niya ay wala kaming kinalaman. Huwag kang magkunwaring bayani. Ako mismo ang tumalikod sa inyo. Hindi kayo ang nagpalaya sa akin. Tinsamot na noong kayo nilang Xiao Qiang. Mapalad, walang makakalusot sa hustisya at nahuli siya ng detection device. Pero kung pang mag-alala, Dong Grandmaster, hindi ako mapapabutis kanino man. Kasi nuwalingan! Saan? Hinamig ka ba ng nakaklan na mo? Ano ba itong nangyayari? Idilat mo ang mga mata mo.
Ang ginagamit ni Xiao Qiang ay isang heavenly grade na teknik, ang Longxiang Borjogong. Ang Longxiang Borjogong ay nilikha ng mga ninuno ng pamilya Dong. Xiao Qiang, ang Longxiang Borjogong ay nawala na 100 taon na ang nakalipas. Kaya ang ibinigay ko sa iyo noon ay isang silang kopya lamang, hanggang earth grade lang ang kaya nito. Paano mo natutunang gamitin ang heavenly grade na teknik? Hindi ko ito pagbigis na akin, Zoshi. Habang sinasanay ko ang Longxiang Borjogong, may naramdaman akong pagkabigo sa daloy ng enerhiya, kaya binago ko na lang ito sa sarili ko. Nagawa mong kumpletuhin ang sirang kopya? Talaga kang napakatalino. Alam ko na, si Xiao Qiang ay hindi basta-basta. Ngayon kumpleto mo na ang Longxiang Borjogong. Mabibili ko ba ito sa iyo? Nabalik na ang nawalang kayamanan ng aming pamilya. Mapapatahimik na rin ang mga ninuno namin. Dong Zongxi, ano ba ang sinasabi ninyo? Kung hindi kayo nagbigay ng teknik sa akin, hindi ko rin ito makukumpleto. Dapat ibalik ko ito sa inyo, Dong Zongxi. Hala, parang malaki na naman ang utang na loob ko sa iyo. Dahil nabalik mo ang nawalang teknik ng aming pamilya, pakasal ka na sa aking anak para maging tunay tayong pamilya. Dong Zongxi, hindi ito biro. 1Q, siya yung binatang ipinakikilala ko sa iyo, si Xiao Qiang. Bata pa lang, halata ng magaling. Si Xiao Qiang, hindi lang mahusay sa espadahan, pati na rin sa martial arts. Ning Xiaosang, ang anak ko si Xiao Qiang, pengsalan na siya na magkakataon. Ang anak ng ulan siya. Saan ko patuloy rin pumunta kami, Tiao? Kung ko yan, Zoshi. Xiao Shiqing! Kanina, gusto mo akong sirain. Yun, kasi sinasabing ko na mo ako. Xiao Qiang, dahil sa formula ng pampalakas na ibinigay mo, kahino pa ang magiging resulta mo sa pagsubok, tinatanggap na kita sa Jiangxing University. Okay. Huwag mag-alala, makapapasok ka talaga. Mahaba ang daan ng martial arts. Laging may mas magaling pa sa iyo. Huwag mo ding palalo at pagdating sa universidad, mag-focus ka sa pagsasanay. Mga kaibigan, ang ating probinsya ng Dan ay nasa gilid ng bansa at ang kaming lakas sa martial arts ay malayo pa sa ibang probinsya. Pero narinig ko na sa pagsubok ngayong taon, malaki ang pag-unlad ng lahat. At sa Jiangxing, may isang kahanga-hangang talento ang lumabas. Kuya, siguradong tungkol kay Wuji nating iyon. Kung pambihirang henyo na makakagulat kay Principal Meng, baka si Xiao Huji na may pinakamataas na Tianjin na kakayahan. Kahit bihira ang Tianjin na kakayahan, hindi naman siya pambihirang henyo. May isa pang sumabog sa 3 antas dito sa pagsusulit. Sabihin ko, si Xiao Qiang ang tinubukan ni Principal Meng. Paano mangyayari iyon? Kung hindi ka magiging Grandmaster, wala kang halaga. 3 antas lang, walang espesyal na kakayahan. Doon na siya magtatapos. Paano siya magiging henyo? Ang tinutukoy ni Principal Meng ay tiyak ang aming Guji. Sa buong pagsusulit, siya ang may pinakamataas na kakayahan. Principal Meng, ang henyo na tinutukoy ninyo, ay ang aming Guji, hindi ba? Principal Meng, ang aming Guji ay hindi lang mahusay, matino pa siya. Hindi tulad ng iba na laging gumagamit ng masamang paraan. Ikaw ang examini na nagpatunog ng alarma ng kakayahan tester. Baka hindi si Wuji ang hinahanap ni Principal Meng, kundi si Xiao Qiang. Principal Meng, ang nagpatunog ng alarma kanina ay itong examine. Ako ang nagpatunog noon. Pero paano nangyari iyon? Xiao Qiang, alam ko nang hindi ka ordinaryo. Hindi ko inakala na bukod sa alchemy at martial arts, ipinakita mo pa ang pinakamataas na kakayahan. Kanina pa nga sinasabi ko sa kanya na laging may mas mahusay at ngayon napatunayan na agad. Sa anong yukuyahan, sino pa ang nalahas ng tanging siya ang pinapataas? Ano pa itong nangyayari? Si Xiao Qiang, anong klaseng kakayahan pa talaga siya? Bakit parehong si Dong Minyu at si Principal Meng ay labis na humahanga sa kanya? Ang kakayahang mapapahanga pa si Principal Meng. Huwag sabihin siya ay, Principal Meng, totoo na nag-alarma ang tester dahil kay Xiao Qiang. Pero wala itong natukoy na anumang katawan. Tama! Sa buong pagsusulit, si Wuji lang ang may heavenly grade na kakayahan. Iyon ang magiging isang nina-rank war god sa hinaharap. Bukod sa kanya, sino pa ang matatawag na tunay na henyo? makitit ang palanaw, yung kakayahan. Ano pa yan? Dahil sa kanya lang, maglalagay ka ng mukha sa harap ng buwan? Huwag sabihin si Xiao Qiang. Siya ay may Xianchen Shengti. Xian Shengti, ang katawang ayon sa alamat ay maaari lampasan ang in-rank work of at basagin ang paluwakan. Hindi ba yung isang isang beses ang lumabas sa siyang taon? Kaya pala hindi kaya ng tester na sukatin ito. Mas malakas pa ito kaysa heavenly grade. Xiao Qiang, is-alang-alang mamuli ang aking mungkahi. Pakasalan mo ang aking anak at ibibigay ng Shengxi Group ang lahat para mauluan tong labasan ang hinarang. Tita, 15 taon pa lang ang anak mo. Wala pang ganoong kaagahan para pag-usapan ang kasal. Xiao Qiang, hindi kasi yaman ng Shengxi Group ang pamilya Meng, pero ang aming mga resources sa pagsasanay ay pinakamataas sa buong bansa. Isaalang-alang mo ba? Napaka-aktibo naman ni Principal Meng. Sa mahigit na martial arts university sa buong bansa, lahat ng principal ay miyembro ng pamilya Meng. Mas matanda pa nga si Principal Meng kay Xiao Qiang ng ilang taon. Pero dahil sa Xianjian Shengti, nawala na ang hiya. Sabi nga nila, mas mainam na ang mas matanda. Lalo na si Xiao Qiang na may ganitong kakayahan, walang kapugbas na halaga. Ang Shengxi Group at Pamilya Meng, pawang mga nangunang pamilya, pero sumusuporta pa rin sa basuring iyon. 2 Grandmaster at ang mga persang nasa likod nila, naghahandog ng pagkakataon kay Xiao Qiang.
Ganyan kalakas ang atraksyon ng Xianjian Shengti. 1Q, hindi ka ba ayaw mag-asawa? Bakit? Nag-interesan ka na? Tita, Xianjian Shengti siya. Napakaswerte kung maaari kang maging kasama ng isang katulad niya. Grandmaster Dong, Principal Meng, salamat sa inyong mabuting hangarin pero... Mayroon na akong gustong tao. Kaya hindi ako sasali sa kahit anong grupo. Sigurado ka na ba? Ang mga mapagkukulang kailangan para malampasan ang ikasyam na antas ay hindi matantya. Sigurado na ako. Ang daan patungo sa laro. Abutin ko yun sa sarili ko. Sige, lika, umalis tayo. Pumunto. Umayos. Pinatawad ka na namin. Uwi ka na sa amin. Kapal talaga ng mukha mo, parang pader. Kailangan ko ba ng patawad mo? Xiao Qiang, huwag kang parang hindi nagpapasalamat. Pinatawad ka na ng iyong ama sa lahat ng ginawa mo noon. Ano pa bang gusto mo? Kuya, nakaraang na ang lahat. Huwag mo nang alalahanin pa iyon. Kayo ang hindi nagtatampo, ako ang nagtatampo. Huwag kayong mag-alala. Susukliin ko sa inyo ang bawat isa, isa-isa. Bakit ba bata? Bilis na tayo. Bakit? Bakit mas malakas pa siya sa akin? At may Xianjian Shengti ba siya? Xiao Qiang, papatayin kita. Ate, talagang walang utang na loob si Xiao Qiang. Nagpaumanhin na si Mama at Papa. Ayaw pa rin niyang umuwi hanggang ngayon. Anong ibig sabihin nun? Sa tingin ko, parang ipinanganak na palagi sa labas ng bahay. Si Xiao Qiang sa pamilya nating ito. Lubos na siyang nabiko. Malamig na ang puso niya sa atin. Nakita mo namin ng maayos ganyan ang ginagawa niya. Lagi siyang nagtatago ng ginagawa at lagi pa siyang palihim na pumapasok sa kwarto ko. Akala ko na talaga may sayad siya. Ano ba ginagawa mo sa kwarto ko? Wala. Ano yan sa kamay mo? Pinakuhang sakit na ba? Nakakahawa ba? Nakakadiri. Wala, allergy lang ito. Mawawala rin. Babala ko sa iyo. At kumawa ng karumbal-dumal doon. Tingin ka sa butan. Hindi ko ginawa. Sinimulan ko lang. Ba't kada segundo na nandito ka, nakakadiri ka sa akin? Pulubi. Bunso, tingnan mo na rin ito. Ang pangalawa kong ate ay maganda at mahusay kumanta. Sikat pa siya sa social media. Daan-daang libong followers na niya. Tuwing mag-live siya, ilang 10,000 ang nanonood para maging gusto ng napakaraming tao. Siguradong mabait siya. Hindi pala madali ang buhay ng ate ko. Tama ka ng tao sa live stream. Pagkabala. May mga walang mudo. Kailangan niyang harapin sila araw-araw. Ba't Pero hindi sila inisyati. Normal lang iyon. Noong nasa ampunan pa kami, madalas kaming pinasamahan ni Lolo Direktor na pumitas ng Rosel para gumawa ng Ming Shen Xiang. Ang Ming Shen Xiang ay nakakapakalma ng isip, makakatulong siguro sa ate. Katapos ng live stream, mag-ihaos po. Sinisindihan ko ang insenso at parang nawala ang lahat ng pagod. Pero kamakailan hindi ko alam kung bakit. Hindi ko na maramdaman iyon. Ang pagkitas ng Roselle ay maaaring magdulot ng matinding allergy. Hindi ko talaga alam kung paano niya ito tiniis. Akala ko si Wuji ang bumibili noon, hindi pala si Xiao Qiang pala. Pero, bakit hindi niya sinabi? Kung sinabi niya, maniniwala ka ba? Ako. Nagkamali ako. Hahanapin ko siya. Hanapin siya para sabihin ng tawad. Pagkatapos maabot ang ikatlong antas, 10 isa na ang ratio ng palitan ng yaman sa lakas. At hindi na mababawasan ang aking ipon kahit mag-convert. Kailangan kong palagyan ang pera ko para makapag-ipon ng sapat para mag-level up. Xiao Yang, Datatahibot lang na tayo ng kabigang ngamot. mayroon na tayong 2 resipe. Kasama na ni Shen Xiang na ibigay ni Lolo Direktor. At may tulong pa ni Dong Zongxi, hindi na tayo mag-aalala sa distribution. Kapag may sarili na tayong negosyo, matatatag na talaga tayo dito sa Jiangcheng. Kamakailan, nakumpleto ng Qiangxing Pharmaceutical ang kanilang unang round ng financing na pinamunuan ng Shengxi Group at Mengxi Group na may halagang 1 bilyong yuan at valuasyon na 10 bilyon. Ang Qiangxin Pharmaceutical ay isang bagong kumpanya na gumagawa ng mga produkto tulad ng Huichindan at ng Shenxiang. Bakit pilito kalaki ang pagbaba ng benta sa financial report ngayong buwan? Ang pangunahing pinagkukunan ng kita ng kumpanya ay ang sektor ng gamot. Pero sa nakalipas na 2 buwan, marami tayong nawawalang market share sa mid to high-end market dahil sa Qiangxin Pharmaceutical. Hindi pangsit ko. Sin sila? Yun ang banay na Xiao Qiang. Ang kapalbuks na iyon! Grabe siya! Kalma, kaya na niyang lumaban. Kinukat sa martial arts na siya. Ano na mas matayong ba niya? Kakay, hindi basta-basta si Xiao Qiang. Sa unang round ng financing pa lang, 1 bilyong piso na ang nakuha ng kanyang kumpanya. 1 bilyon! Sa tingin ko, malaki ang nakukuha niya pero mabilis din siyang matatapos. Habang mataas ang lipad, lalong masakit ang pagkabuwal. Tama! Sa Jiangcheng, sinusuportahan siya ni Dong Zongxi at ni Principal Meng Sino ang mga ngahas lumaban sa kanya.
Ang walang kwentang. Hatyot. Gawin siya nakakada from lagaw. Bakit di kayo ka? Sinabi ko na, noon pa. Isang walang utang na loob na tao yan. Nay, kasalanan ko ito. Dahil sa akin nagka-problema ang kuya, kaya nagtatampo siya sa akin. John King pong kakitiyaw niya, mapagusto niya. Kung handa siyang bumalik, ibibigay ko sa kanya ang Xiao Siguro. Napapalit na ba? Hindi bigay ang siyaw sa mga utang na loob na iyon. Bakit naman? Bakit pa natin ibibigay ang Xiao Group? Sa basura na iyon? Tama si John King. Hindi siya ordinaryong ikatlong antas sa mandiligma. Maabot niya ang ikatlong antas, tanong lang kung kailan. Ikaapat na antas lang ang pamilya natin. Kung babalik siya, mapakaroon ng pagkakataon ang Xiao family na maging ikatlong antas, baka pa nga pinakamalakas. Kung babalik ang walang pinag-aralang hayop na iyon para pangasiwaan ang Xiao Group, pagtatawanan lang tayo ng lahat ng malalaking pamilya. Tatawanin mo! Husi ay meron ng andas na hintay mo. Aabutin lang, ikay mandas, tuwarag lang. Bakit pa natin ibibigay ang Xiao Group sa walang utang na loob na iyon? Tama na, siya tiyang ego anak ko. Ano ang sabihin? Ha? Xiao Shiken, Sa totoo lang, minamaliit mo si Wuji, di ba? Anong ibig sabihin ng tunay na anak? Napriyado, na nangahas pa siyang manggulo sa atin. Hinto na kayo, nanay, tatay. Ampun-ampunan lang naman ako. Lahat ng nasa bahay na ito ay para sa kuya ko at mas matalino pa siya kaysa sa akin. Mas mabuti pang bumalik siya para pangsiwaan ang Xiao Group. Ako na lang ang tutulong sa kanya. Wuji, dahil ka mabait ka, pinagsamantalahan ka ng walang pusong Xiao Qiang. Xiao Shicheng. Ang iniisip mo lang ngayon ay si Xiao Qiang ang sumalit sa'yo. Naisip mo ba ang dalawa naming anak na babae? Si Xiao Qiang talaga ang pinakamainam na pumangulo sa Xiao Group. Sang-ayon din ako. Kayo! Ano bang nangyari sa inyo? Dalawang anak ko. Para kayong makulam. Naku, kalimutan pa ninyo kung paano. Saan ba yun? Dati, kami ang may pagkakamali kay Xiao Qiang. Kung naging mabuti sana kami sa kanya noon, hindi siya tumakas. Ngayon, sobra na ang sama ng loob niya sa atin. Ayaw niya pa nga kaming makita. Babalik pa kaya siya? Ate, ilang araw na lang kaarawan na namin ng kuya ko. Pumunta na lang kayo sa kanya. Sabi, bibigyan siya ng surprise ang kaarawan. Ano bang gusto ninyong gawin dito? Xiao Qiang, maligayang kaarawan. Kasama ko si ate. Para ipagdiwang ang iyong kaarawan. Hindi kayo kailangan dito. Umuwi na kayo. Xiao Qiang. Alam daming nagkamali kami, pero totoo kaming naparito para sa iyong kaarawan. Tingnan mo, lahat ng mga regalong ito ay para sa iyo. Ito, galing kay Papa, relo ng Vacheron Constantin. At ito naman, galing kay Mama. Regalo! hindi ko kailangan. Xiao Qiang, hindi mo ka ba kami mapapatawad? Kaya ba ng isang patawad na burahin ang lahat ng sakit na naranasan ko? Xiao Qiang, talaman na namin ang lahat. Nagkamali kami sa pagkulawa sa iyo. Nagkamali kami. Sabi ni Papa, kung handa kang bumalik, ibibigay sa iyo ang Xiao She Group. Hindi ako interesado sa Xiao Siguro. Nakakapag yung basta ko. Papa, kanta, hindi namin nagawa na samahan ka sa iyong mga kaarawan. Kahit hindi mo tanggapin ang mga regalo, tanggapin mo naman yung cake. Ito ay gawa namin mismo. Ang pangit ng lasa. Wang ma, itapon mo na ang cake na iyan. Ate, huwag itapon ang cake. Ibigay mo na lang sa akin. Ikaw, bakit ka ganyang matakaw? Gusto mo pa rin kahit masamang lasa. Para kang laging nagugutom. Masarap naman tingnan ang cake, sayang itapon. Ate, kakagaling ang kuya sa orphanage. Hindi siya sanay sa ng pagkain. Ibigay na natin sa kanya. Gusto niya ng lahat. Sige na, sige, kuwing na. May mga sa cake, hindi ako makita ng maayos. Siya pa ako kumina. Ano ba ibig mo sabihin? Ang sama-sama ninyo, tapos sasabihin pag pumunta kayo para sa birthday niya. Gusto ninyo siyang patayin. Ano ba ang pinagsasabi mo? Alam ko, ayaw mong bumalik si Xiao Qiang sa Xiao family, kaya sinisira mo ang relasyon namin. Kakita mo, Pangsu. Pinaghihinalaan mo ba na naglagay kami ng kung ano sa cake? Tama. Marami kaming nagawa na nakasakit kay Xiao Qiang noon, pero totoo, gusto naming bumalik siya. Labi ngayon, tama na. Huwag nang makipagtalo sa kanila. Ang mabuting intensyon ninyo, pabor lang sa inyong sarili. At takot kayo na lumaki ako at maging kalaban ng Xiao family. Hindi ganoon, Xiao Qiang, pakinggan mo ako, talagang gusto naming bumalik ka. Xiao Qiang, pangako ng ate, hindi na kita sasaktan o pagagalitan pa. Wala na sabihan mas nila. Huwag siya bukal pag-uwi ko. Tayo na! Xiao Qiang, nagkamay Xiao Qiang, pakinggan mo kami. Anong nangyari? Xiao Qiang! Anong nangyari? Hindi kayo titigil sa pagdadahilan. Gusto ninyong patayin siya. Ikaw, gabay! Anong kaulugan yan? Alam mo already si Xiao Qiang sa maga.
Hindi ko kinalaki ng mga sakit. Na-spray tayo ng mga refuse regalo. Sabi ni Shumpet, allergic si Xiao Qiang sa mangga. Ito, bakit hindi namin alam yan? Ano nangyari ito? Hindi kami gumagamit ng mangga na pabango. Kita naman, hindi kayo mapayapa hanggat buhay pa ako. Ano? Xiao Qiang, hindi namin gustong saktan ka. Kami, hindi namin alam na allergic ka sa mangga. Tigilan na ninyo ang drama! Suya na ako sa inyo! Ning manghanap! Ano ba? Sabihin ninyo kay Xiao Shicheng. Huwag niyo ko. Ano pinakamiso? Hindi ka makon. Huwag nang mag-iskema pa. Lumabas na kayo! Halika na! Lumayo! Huwag! Tayo na! Ate, sira na naman ang lahat. Xiao Qiang, sikuran ka akin. May kakaibang nangyayari dito. Paano naman nagkataon na allergic siya sa mangga? Bunso, huwag muna natin sabihin kita na allergic si Xiao Qiang sa mangga. At ang pinatanais masaktan si Xiao Qiang sa pamilyang ito. Ang suwal na anak na iyon. Ayaw pa rin gumalik. Nabiyak ko sabi na namin ni Xiaomi, walang silbi. Hindi nga niya kami pinayagang pumasok sa bahay. Pinaalis na lang niya kami. Sabi ko na nga ba, walang utang na loob iyon. Apnam na kursa niya, nagpapanggaan rin. Gusto pa ba naming sunduin siya ng marangya? Kung ayaw niyang gumalik, huwag na. Hindi maubos ang pamilyang Xiao kung wala siya. Uji, pag-focus ka sa pag-ensayo. Para ka pa nakikapalantas. Ibibigay ko sa iyo ang Xiao Group. Tatay, nakaligtas na naman ang basura. Pero okay lang. Kapag naabot ko na ang ika-4 na antas, magiging akin na ang Xiao Group. At pagdating ng panahon, paliligayahin na kita. Totoo. Tapos na ang nangyari. Pero ang gumawa noon, dapat magbayad. Si Xiao Shicheng na nagpadala ng imbitasyon. Gusto lang patunayan na mahusay si Xiao Wuji bilang tagapagmana, hindi ba? Panahon na para singilin si Xiao Wuji sa lahat ng ginawa niya sa akin. Magaling talaga si Dong Xiao sa pagpapalaki ng anak. Ang galing ka ng may kakayahang challenge. Wala pang 20 taong gulang. 4 na pang antas na siya. Sa ganitong bilis ng pag-unlad, malapit na siyang maging ika-5 antas na Zongshi. Hindi ba magiging ika-5 antas na pamilya na ang Xiao family? Ang ika-5 antas na pamilya sa Jiangsheng ay katumbas ng katayuan ni Dong Zongshi. Naku, wag naman. Si Dong Zongshi ay matagal nang kilala. Si Guji ay kailangan pang magsumikap. Pero may kakayahang Tianchi si Guji. Ano na lang ang Zongshi para sa kanya? Balang araw, maaabot niya pa ang ika-7 antas na Wusheng. Ika-7 antas na Wusheng, hindi namin mapapangarap yun. Kapag kumarangkada na ang Xiao family, huwag kayong makalimot sa amin ha. Siyempre naman. Kahit ampon si Xiao Wuji, tinatrato niya siyang tunay na anak. Inalaf niyang buong puso. Totoo ma iyon. Narinig ko ang tungkol sa isa pa niyang anak. Hindi ka ano maayos sa ugali. At nagkahiwalay pa sila ng pamilya. Mga panauhin, ngayon, ipinatawag ko kayo, mga prominenteng pamilya ng Jiangcheng, para maging saksi sa okasyong ito. Ang aking anak na si Guji, siya rin abot ng ika-4 na biyak lakas. Ang kanyang lakas ay higit na sa akin. Ito ay 10% ng shares ng Xiao Group. Mula ngayon, si Xiao Wuji ay magiging ikatlong pinakamataas na shareholder ng Xiao Group. At siya ang magiging tagapagmana nito. Mabuhay! Mabuhay! Liang nga Tito Xiao! Maligayang batid mong Xiao. Nagpaka siya para sa iba ang makikinabang. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba si Chairman Xiao ang nag-imbita sa akin? Hindi kita inaanyayahan. Ikaw na anak na walang upang na loob. Hindi ko alam kung saan mo nakuha ang imbitasyon mo. Pero ngayong nandito ka na, manood ka lang sa tabi. Ang pamilya Xiao ay magiging matagumpay kahit wala ka. Kapal ang mukha mo, nagpupumilit kang makisama. Nakita mo na si Huji na mamamana ng Xiao Group, kaya hindi ka na mapakali. Gusto mong magsumamo sa amin at tanggapin ka uli? Itay, inay. Huwag nag-imbita si Xiao Piang. Para sa akin, pamilya pa rin siya ng Xiao. Kaya sa ganitong malalaking okasyon, dapat malaman niya. Itong trader na ito, itinuturing ba niya tayong pamilya? Bakit pa natin siya pansinin? Xiao Wuji, grabe ka talaga. Sinabi ko na, hindi pa tapos ang usapan natin. Ikaw mismo ang lumakad papunta sa akin para magsakit. Kuya, bakit mo ako sinasabihan ng ganyan? Nagtatampo ka pa rin ba dahil ibinigay ni tatay sa akin ang posisyon ng tagapagmana? Pakinggan mo ako, hindi ko talaga sinadyang agawin ang posisyon mo. Ang isang pamilya na walang sapat na lakas ay mahirap manatili sa mundong ito. Lakas? Ang pagiging maingat lang ang tinatawag mong lakas. Ikaw na anak mo lang galang. Nagpunta ka dito para gumulo. Naparito ako para sabihin sa Chairman Xiao ang ilang lumang katotohanan. Paano niya ito? Si Huji pala ang tunay na anak ni Inay.
Ano ba yan? Si Xiao Dong, niloko ng asawa niya. Nakakatawa naman ito. Si Xiao Dong ang pinagtripan. Pinalaki pa ang anak ng iba. Ano nangyari po? Shen Chanfeng. Ano ang nangyari? Hayale! Hayop ka! Bakit mo ako sinisiraan? Kaya pala lahat ng gusto ni Uji, sinusunod mo agad. Puwang ina ka. Naingit siya dahil malapit ng mamana ni Uji ang Xiao Shijituan. Safe magawa siya ng kabuluhan. Alam ko nang hindi ako tunay na anak nila, pero itinuring nila akong sarili nilang anak. Kailangan pa bang gumawa ng ganyang kasinungalingan para pagalitin kami sa isa't isa? Kasinungalingan? Kayo nga ng nanay mo ang pinakamalaking kasinungalingan sa buong pamilyang Xiao. Hindi yan posible. Pamilyar ka ba dito? Saan mo nakuha ang video na yan? Hindi ba pinag-aayos ko na iyon? Malas mo, hindi naging malinis ang pagtatago. Ikaw pala ang umabandona sa akin noong 19 na taon na ang nakakaraan. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit magagawa ng ginang siyaw ang ganyan? Parehong anak niya ang dalawang bata. Ano niya maiwanan ng isa sa kanila? Peke lahat iyan. Saan mo nakuha ang video na yan? Lagi akong nagtataka kung bakit. Ako ang tunay mong anak. Yan ang matagmahal na ratat. Akala ko kulang ang ginagawa ko, pero sa mata mo. Hindi ako kailanman magkakapantay sa iyong isa pang anak. Fraternal twins. Si Xiao Qiang at si Xiao Wuji ay fraternal twins pala. Magkaibang ama, iisang ina. Hindi ko inakala na itong ginagsiyaw. Ay ganyan ka lang diyan. Kailangan makipag-isa sa dalawang lalaki sa loob ng 24 na oras para mabuo ang fraternal twins. Bakit? Bakit mo ginawa iyon? Bakit? Gusto mo talagang malaman kung bakit? Ako at si Zhao Chengxi. Nagmamahalan kami na tunay, pero pinapunta mo siya sa Africa. At namatay siya ng malayo sa tahanan. Xiao Shicheng. Kinamumuhian kita. Pinatay mo ang aking minamahal. Tapos ko ba? Ang lahat ng mahal mo. Zhao Chengxi! Alam ko na may kalukuhan kang nangyayari sa babaero na iyon. Hindi ko inakala na totoo pala. Xiao Chengxi, araw-araw trabaho lang ang iniisip mo. Hindi mo ako binibigyan ng pansin. Pinabayaan mo akong mag-isa sa bahay. Ikaw yun, Chengxi. Siya ang nabigay sa akin ng init at pagmamahal. Nang manaman ko na namatay siya sa ibang bansa. Gusto ko na sanang sumunod sa kanya, pero natuklasan ko. Buntis ako. Bata niya ang nasa tiyan ko. Ikaw kapal ng mukha mo! Paano mo nagagawang ipaliwanag ang pagtataksil na parang walang kasalanan? Pagtataksil? Anong tatawag ito? Tataksil ko pa lang magmamahal. Hindi ko rin inaasahan na magsisirang ako ng kambal. At bukod pa rito, ang isa. Ay! Iyo! Wala! Kahit ang hayop ay hindi abusuhin ang sariling anak. Paano mo nagagawang ibigay ang iyong sariling dugo? Kaya mo palang gawin iyon! Ikaw! Ikaw ang dahilan ng lahat! Ikaw ang pumatay kay Chengxi! Ikaw ang nagpapatay sa kanya! Papabayaran kita para sa lahat ng ito. Gagawin ko mana. Ang lahat nang mayroon ka! Si Xiao Qiang, ang basurang iyon, hindi siya karapat-dapat! Xiao Wuji, ano ang gusto mong gawin? Xiao Wuji, alam mo na pala noon pa ano. Nanay ko siya. Hindi mo siya pwedeng patayin. Di mo inaasahan ito, Xiao Shicheng. Matagal na akong naghihintay sa araw na ito. Hinintay ko na ibigay mo ang lahat ng pag-aari ng pamilya Xiao. Kay Wuji. Pero, dahil sa kanya, inaskahan lahat ng aking mga plano. Wuji. Tayo magpamilya yun. Sa akin. Papapatay natin siya. Ano ang ng misyo? Magiging atin na. Parurusahan ko muna itong anak na walang upang maloob. Matanda ka na, Xiao Shicheng. Ayaw ko din lang tamik. Agad ka yun. Diba tinatawag mo sa mataas na ang talebo? Hindi ko lalabas sa pangdatas. Si Xiao Shicheng na kapwa ay kaapat na andas, hindi man makatanggal ang isang suntok niya. Xiao Wuji, ano ang gusto mong gawin? Para saan pang mag-aksaya ng lakas sa basura? Magkapatid tayo. Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin. At ng pangalawang ate. Kahit hindi kita kayang talunin, hindi ko hahayaang masaktan mo si Xiao Qiang. Babala kita. Buwan halan.
Ay, parang wala na akong lakas. Iyan! Tabagan na yun! Ano nang nangyayari? Intaraan mo lang sa makrunungan. Kaya pala, ikaw ang laging magnanais na ipahamak si Xiao Qiang. Xiao Wuji. Gago ka! Niloko mo kami ng lahat ng mga taon na ito. Xiao Wuji, hindi mo na maitago pa ang tunay mong mukha. Sa harap ng tunay na lakas, wala nang dapat itago. Papatayin kita ngayon. Papatayin ko kayong lahat dito. Sino pa ang nakaalam ng aking ginagawang pagsasanay? Tama ka. Sa harap ng tunay na lakas, walang dapat itago. Hindi. Iniyamas ko. Ayos lang. Paano imposible? Ang lakas ko ay katumbas ng isang Grandmaster. Paano man nasira ang aking technique? Ika-4 na antas lang. Ganoon lang iyon. Mas pinamataas na antas na ika-4 na dera ko. Kasama ang given grade na technique nagsisigong. Katumbas ko ang isang Grandmaster. Katumbas man ng Grandmaster, hindi ka pa rin tunay na Grandmaster. Naging Grandmaster ka na? Xiao Wuji, pinag-using natin. Ikaw, pasan. Handa ka pa rin saktan ang sarili mo para lang makatakas. Hahanapin kita kahit saan. Anak! Nagkamali ako. Huwag ka umalis. Kapatid, nagkamali kami. Uwi na, Xiao Qiang. Kasalanan ni Xiao Wuji ang lahat ng ito. Patawarin mo na kami. Huwag ka umalis! Basta na rin, bakit mo pa kasi binasa ang bastardong yun sa ating buhay? Anak, gusto ko lang sanang gamitin siya para mapalakas ka at makarating sa pinakamataas na antas. Pero dahil sa kanya, naging ganito na ang aking kalagayan. Bakit? Bakit palagi siyang mas mabilis mag-unlad kaysa sa akin? Lalampasan ko siya. Papatayin ko siya. Anak, ikaw, ngayon ka palang nakabawi ng lakas. Basta. Basta masuksok mo ang lahat ng lakas ni Xiao Shicheng, sigurado nga abot mo ang antas ng Grandmaster. Yung bastos na iyon, naglakas loob pang itaboy ako sa pamilyang Xiao. Kung ganyan ang gagawin niya, huwag akong sisisihin sa gagawin ko. Hindi sapat ang muling Grandmaster lang. Kailangan ba ukyat na isang antas Pang-4 na antas ang ate, pangalawa lang ang gitse. Kaya gusto mo rin wala. Mga kapatid mo sida. Gusto mo bang nanatili magpakailanman sa bulok na bodegang ito? Kapag pinatay ko si Xiao Qiang at nakuha ko ang kanyang lakas, kasama na ang kayamanan ng pamilya Xiao, sino pa ang matatakot ko sa mundong ito? Mga ate, tigilan na ninyo, walang silbi. Nalanghap kayo ng Ruan Jinsan, ordinaryong tao na kayo ngayon. Kumusta ang pakiramdam ni Xiao Shicheng ngayong wala na siyang lakas? Ang buong lakas mo sa huli ay... Nay! Shen Chunfeng, baliw ka talaga. Ibibigay sa anak ko. O pabayaan kita mamatay na maayos. Nay, pamilya tayo. Bakit mo ginagawa ito? Sisihin mo, si Xiao Shicheng na pogi! Dahil anak ni Cheng Si at ako si Wuji. Kaya, at kayong dalawa, wala nang basurang si Xiao Qiao, lahat kayo ay may gubo ng hayop na yun. Lahat ay dugo ng taong iyon. Lahat kayo dapat mamatay. Sige na, mga ate, alam ko pamilya tayo. Pagpasok ko sa Xiao Shai, sumunod na lang kayo sa akin, maging mga pape, para makapag-focus ako sa pagsasanay. Hindi ko kayo papatayin. At sisiguraduhin ko pa na mabuhay kayo ng marangya habang buhay. Xiao Wuji. Pakawalan mo kami. Ang nasagawa siya sa kasing Tama ba yun? Ang pinakamalakas sa Jiangsheng ay pang 5 antas lang. Pang 5 antas na Grandmaster na rin ako ngayon. Sino ang makakagapi sa akin? Wuji, pakawalan mo sila, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng shares ko sa Xiaoshi Group. Dahil pa sa'yo. Matanda, wala kang karapatang makipag-usap sa akin ng ganyan. Pumirma ka na! Bunso!
Ikaw na naman, hayop ka. Paulit-ulit kang sumasagabal sa akin. Xiaoqiang, nandito ka para iligtas kami? Mag-ingat ka! Naabot na ni Xiao Wuji ang antas ng Zongxi. Xiaoqiang, natawag mo ako. Akala niyo ba, kapag dumating siya, maliligtas na kayo? Zongxi siya, Zongxi rin si Wuji. Di malalok sa alabas sa piyan. Si Abuji, nakalikas na noong isang araw. But, dahil sa makabuhan na pinpemuan hindi. Hindi maagyan. Naglatag na ng bitag si Dong Zongxi sa buong Jiang Cheng at ipinagkatiwala niya sa akin. Nadakpin ka! Dakpin! Nakita ko na ang iyong lakas noon kung hindi ka lang nakahigit sa akin. Ngayon, ikalimang antas na rin ako ng Zongxi. Ano na ang magagawa mo sa akin? Ilang araw lang, nakarating ka na sa ikalimang antas. Marami kang sinipsip na lakas, no? Xiao Shicheng, sinabi ko na noon, gagamitin ka lang nila at itatapon. Nang gawin ni Xiao Wuji ito sa akin. Di sa iyong hiwag, Afing. Walang hiya! Tumulong sa iyo si Wuji para sa iyo pagsasanay. Wala ka man lang utang na loob. Tatay, sinabi ko na noon, walang utang na loob ang taong iyon. Hindi ba sana natin kailangan na hintas? Kapatid mo siya! Paano mo nagawa yan sa kanya? Xiaoqiang. Nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Kasalanan ko lahat ito. Patay na niya. Patay mo na siya. Patay mo na siya. Ibibigay ko sa iyo lahat ng shares ko sa Xiao Shi Group. Xiao Shicheng! Tama, sarili mong kasalanan iyan. Puro interes lang ang nasa utak mo. Sa tingin mo, gusto ko pa rin ba ang Xiao Shi Group mo ngayon? Tigilan mo na ang drama mo! Noon pa, nang nakadapa ka sa paanan ko tulad ng aso. Dapat sinagasaan na kita. Tapos ang samaran. Binuksan mo ang aking mga mata. Nakita ko na ang tunay na mukha ng babilang Xiao. Anak, bakit ka pa makikipagtalo sa basura? Patayin mo na siya. Ubusin lahat! Pitay, pinanaan mo! Arf. Tingnan natin kung gaano ka katagal. Wag! Hindi pwede. Pareho tayong ikalimang antas, bakit mas malakas ka pa rin sa akin? Ang masamang galing na iyon. Ano sa magiging tatap ko? Anak! Nagpapakatatag lang siya. Dagdag pa ang lakas. Maaari na siyang papagsakin. Wuji! Xiaoqiang! Ikaw! Ikaw! Papatayin kita! Tanad daw ang sasig ko. Padilis akin. Sa pagnanakaw mo. Sa pagnanakaw mo ng aking lakas. Tatanaw ko. Sa kasanay. Xiao Wuji. Yung ansatat mo ko ito. Na ang katapusan! Xiaoqiang. Iminit mo akong guminik mo! Saan mo ito? Xiaoqiang! Pinilit mo akong gawin ito! Natukoy ang makamatay na atake. Na-activate ang siyang borugong, kaya depensa. Tatlong beses kitira ang ganitong depensa. Gagamitin pa ang pinaka-depensa. Impossible! Kinamit ko ang buong makas may kaanin antas kanina. Paano ka walang kahit na isang gasgas? Saan ka nasagyan ko kung kausapin? Siya hindi. Baliw na siya. Baliw na lakas niya kasi hindi ko at buhay para magkawan ng lakas. Hindi siya matagal. Pero pa akong dalawang beses hindi depensa. Kaya bang tumagal? Tama nga ang hula ko. Pinagod mo ang sarili mong katawan para magsuntok. Tingnan mo ang itsura mo. Ilang suntok ka pa ba ang natitira? Bunso, kaya ko nang gumalaw.
Mukhang hindi mo lang kailangang patayin ng iba. Mamamatay ka na rin sa ganyan. Mabubuhay ako. Susuyupin ko ang lahat ng buhay ninyo para mabuhay ako. Ate, ingat! Mag-ingat! O stankas. Baka harapin kayo sa tulungan sa hikapan ng das mo, ma. Hindi. Mayroon akong lakas. Nanay, ibigay mo na sa akin ang iyong lakas. Oji, bitawan mo ako. Hindi ako nagsanay! Hindi ako ang iyong anak. Ang dugo at laman mo ay para sa akin. Para mabuhay ako. Iyan ang layunin mo. Hindi ako to! Rosie! Ito! Luot ako! Sagitin mo ako! May makakatulong ba sa akin? Kung ito, tayo katawan! Chef Sassing! Alam na tayong kailangan ito para sa'yo. Mabubuhay ako. Kailangan kong mabuhay. Abog ko ang ikasyong landas. Nakabog ko na ang ikasyong landas. Ibigay mo sa akin. Okay. Ako. Ako,